Rodi Duterte wise not to remarry. Lahat sila girlfriend lang. O, di ba? Sakto yung bilang natin 666. Sabi. Kumbaga mga pang GF lang daw ho, walang pinakasalan. No ring, no commitment. Parang gusto nila inormal lahat sa mga Pilipino yung mga ganito ho, mga kababayan. Ano? Yung maging ano, wala, okay lang 'yan. No? Daming chicks, daming girlfriend. Hanggang girlfriend lang. Sabi, nasa tulpo yung mga mahinhin nating babae, sabi ni Ceresa Force. Oh. No ring, no commitment daw po. Former President Rodrigo Duterte is apparently living his best bachelor life. Mismo coming from Lustay, walang modo, no? Pamilya nila, normal yan. Sa atin po, mga kababayan, ako ho, 40 anyos, no? Kung makita nyo ho yung ating mga, lalo na yung mga kadalagahan nung panahon ho, nung mga lolo't lola natin, siguro may mga ganyan ho, pero talagang hindi pwedeng ipangalandakan, mahihiya. Ano po? Matitino, ano tayong mga Pilipino. Kaya wag tayong papadala doon sa mga ganito na parang gusto nila i-normalize na lang yung mga madaming syota, madaming, si Garma, di ba? Si Garma, umamin din. Nagulat nga si Montulpo eh. Nagulat. Si Montulpo, sabi niya, Bay, syuta mo yang si Garma. Di man maganda. Di man maganda, bay. Sabi daw sa kanya ng dating presidente, bay, masarap man ba yung hinuhubaran mo pag naka-uniforme? Di ba? Ay, Diyos ko po, parang normal na lang sa kanila yon. Hindi, no? Dapat yung mga ganyan, tinatago na lang, hindi na ipinangangalandakan, hindi ipinagmamayabang. Tapos eto pa, kumbaga, pag sinabi mo to bilang vice-presidente ka, no? Iisipin ng mamamayang Pilipino, kung yung presidente nga dati, daming girlfriend, no? Daming chicks, walang tinutuluyan, walang inaasawa, ako pa kaya? Pwede kong gawin din yon. 'Di ba? Simpleng tao lang naman ako. Sino ang huhusga sa akin? Napaka-importante, sagrado po ng kasal, mga boss. No? At kung talagang napupusuan mo yung babae, irespeto mo. Alam niyo po, masakit para sa mga babae. Yung tipo bang meron silang kaagaw, meron silang kahati. No po? Kung ano po yung pagrespeto nila sa atin, ganun din dapat isusukli nila natin sa kanila po. Galangin natin yung mga kababaihan, hindi yung lahat sila girlfriend lang. Parang ganun. Parang ang baba naman po ng mga babae para sa kanila ho. Di po ba? So ngayon, sige, iwan na natin yan. Dumito ho tayo kay Inday Sara Duterte. Ang West Philippine Sea. Ray Piñoco, shoutout sa iyo. Ayaw lang. Ikik ko kaya to si Ray Piñoco doon sa sa group chat namin. Maingay ho yan. Madaling araw, natutulog ako. Merong mga totnak. Huwag na yan. Eto na ho. Baka sabihin, ninonormalize ni Mark Ramos yung mga salitang ganon. Game na ho, mga kababayan. Game! Foreign policy. Ayaw lang. Ayan na, umpisahan na ni Inday Sara Duterte. Foreign policy. It is stated in our constitution that we should have an independent foreign policy. Okay. That do not lean. Saglit lang. Do not lean. Di ba pinauwi ng dating Pangulong Duterte yung mga Amerikano tapos tayo naman talagang lumin na tayo. Kulang na lang matulog na doon sa China. Di ba, mga bossing? Kulang na lang, doon na lang tayo matulog eh. Kaya nga yung sabi ni Atty. Gadon yang si Duterte, nung pumunta ng Hong Kong, humihingi ng asylum yan kay Xi Jinping. Kasi biruin mo naman, buong panahon na siya ay nanunungkulan.
talaga namang ramdam natin na ang Pilipinas po, puro China, China, China. No? Yung pambalanse po natin, mga kababayan, inalis ni Duterte. Uwi kayo, no, mga kano. Ganyan, ayaw daw. Yun ba yung sinasabing do not lean? Nag-lean tayo sa China nun. Biruin mo, nanalo tayo sa UNCLOS. Hindi nagsalita ang dating Pangulong Duterte. Nagsalita pala. Sorry. Fake news yung hindi nagsalita. Nagsalita pala, no? Kumbaga, papel lang yan. Tubig lang yan. Hindi pinursige yung West Philippines, yung karapatan natin ho doon. Nangangati na naman yung ilong ko. Sabi ni Byron Alde, pa-shoutout from Lapu-Lapu City, Cebu. Byron Alde! Shoutout sa'yo! Ayan sigaw na sigaw pa yan. Di ho ba, mga kababayan? Humihingi daw ng asylum si Duterte doon sa China, hindi pinayagan. Bakit daw ho? Kasi naramdaman na at nalaman na ni Xi Jinping na meron ng warrant of arrest. Biruin mo, sa loob ng kanyang panunungkulan, araw-araw, no, na ginawa ng Diyos, China, ang magaling ho sa kanila. Tapos pagdating sa ending, eto na, kailangan na kita, China. Hindi daw pinayagan. Base po yan kay Atty. Larry Gadon. Sabi ni Jenny, nabingi ako shout out daw Tuloy! To a foreign power that do not favor US. Kaya pala tayo, pabor na pabor ang China sa atin. Ano? Diba? Kaya ho, yung China, mga kababayan, tipo ho bang, kampante na kami kasi nandyan ang mga Duterte para sa amin. Okay lang, ganito. Nung panahon ng Duterte, malaya naming nauutusan ang Pilipinas. Alam nyo ho, mga kababayan, pwedeng mali ako, pwedeng tama ako. Kung natatandaan nyo ho, yung may mga nagpapaskil, Taytiga, shoutout sa iyo. Yung may mga nagpapaskil ho, nung napakalaki ho, mga banner, no? Doon sa mga footbridge, sa mga metal footbridge, mga kababayan. Kulay pula na tarpaulin. Mahaba. Nakasulat, Pilipinas, probinsya ng China. Province of China. Ako ho, mga kababayan, pwedeng maliho ito Kumbaga, naiisip ko lang. Naiisip ko sila Duterte ang may pakana nun Sila yung may mga gawa nun No? Pwede hong mali. Mga bossing. Bakit to? Kasi mahilig sila doon sa mga testing the water. Subukan natin. Ano kaya ang magiging